Hi guys! RJYC Vlog here, I'm back. So ito, meron tayong ilang katanungan sa gobyerno ng Pilipinas. At ito ay kasi napanood ko yung about sa pulis na naglabas siya ng hinaing na hindi tama yung ginawa nilang paghuli at pagbigay kay PRRD doon sa ICC. Isa siyang patrolman. I don't remember his name, pero napanood ko yung kanyang video na nagagalit siya sa paraan ng gobyerno kung paano binigay si PRRD sa ICC at yung paraan ni Torre, yung paraan ng mga pulis at yung paraan ng gobyerno kung paano nila nilalaglag si PRRD at ang sambayan ng Pilipino. Sabi niya, it doesn't matter kung sino ka pa. Basta labag sa batas, hindi daw niya susundin yun. At napakatapang nung patrolman na yun na maglabas siya ng hinaing niya. Kasi binulgar niya doon na ang PNP daw ay sinasagkaan o binabawalan sila na maglabas ng reaksyon at opinyon kapag may kinalaman kay PRRD o sa mga Dutertes. Hindi sila pwedeng mag-like, mag-share, may comment o kung ano-ano pa man na may kinalaman sa mga Dutertes. Pero ang sabi nitong nasa PNP at yung mga nasa taas is hindi naman daw nila pinipigilan. Pero meron lang memorandum. Natatawa ako dito sa gobyerno nitong bangag admin na to. Ang dami na nilang ginagawa. Bawal ka nang magsalita sa social media. Dahil pag nagsalita ka, tatanggalin nila yung account mo. Kagaya ng ginawa nila sa SMNI. Ang dami ng account ng SMNI ang sinuspend. Kapag mga pulis naman, hindi ka pwedeng kumontra at maglabas ng emosyon mo kapag hindi ka natutuwa sa ginagawa ng kanila mga boss sa PNP or sa AFP o kung whoever. Sa men in uniform, bawal kang magbigay ng opinion mo. Tapos, yung dating nagsabi na hindi nila papapasukin ang ICC sa Pilipinas at hindi nila papayagan na makipag-cooperate sila sa ICC para ibigay si PRRD, ginawa nila. 'Di ba? So, anong mapapansin nyo dito? Napakadami ng ginagawang paglabag at pang-aabuso ng administrasyon ni Bangag. At ang masaklap nito, ang namumuno at nangunguna ay yung mga nasa posisyon. Etong si Marbil, si Torre, sino pa ba? Kung sino pa man na mga namumuno, na sila yung boss. Nakakahiya kasi kayo yung boss. Hindi nyo mapanindigan kung ano yung pinag-aralan nyo at prinsipyo ng mga pulis na dapat ay taong bayan ang sinusuportahan nyo. Ang sinusuportahan nyo si Bangag. Bakit ba kayo nagpulis? Alam nyo ba kung gaano kahirap maging pulis? Alam nyo ba kung gaano kahirap ang maging AFP? At kung ano-ano pang ginagawa ng men in uniform? Alam nyo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan nyo? Tapos, itatapon nyo lang sa kanal ng ganun-ganun lang? Hahayaan nyo lang natatapak-tapakan ni Bangag yung pinaghirapan nyo? Yung pinaghirapan yung posisyon? Ganun lang, sa isang iglap, nawala. Dahil lang sa gusto nyong sumunod sa Bangag administrasyon. Yung inyong moralidad, yung inyong integridad, yung inyong credibility, wala na. Natapon ng parang bula. Hindi ko nilalahat pero most of mga nasa mataas na posisyon sila yan. Kasi kung alam mo ng mali, bakit mo pa sinusunod? Hindi ba dapat yung legal lang ang sinusunod mo? Marami nang hindi legal na pinapagawa sa inyo, ginagawa nyo pa rin. Kagaya mo, ikaw Torre, ikaw si Diwatang Torre, may utak ka, may isip ka, tumanda ka na, malapit ka nang mag-retire. That means, buong buhay mo, inialay mo na as a police. Pero dahil lang sa pagsunod mo sa mali at balikukong administrasyon ni Bangag, lahat ng pinaghirapan mo, matatapon sa kanal. Ganun yun, matatapon na sa kanal lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa gusto mong sumunod sa commander-in-chief mo na wala sa hulog. Alam nyo naman
na hindi na tama at hindi na legal yung inuutos sa inyo, ginagawa nyo pa rin. Kaya shame on you. Dapat kayo ang magpa-psych test. Hindi yung si patrolman ang ipa-psych test nyo, kayo. Kasi kayo ang wala na sa hulog. Tapos, unahin nyo yung presidente nyo. Dahil yan ang wala na talaga sa hulog. Lahat ng pangtatraidor niya sa Pilipinas ay sign yan na wala na sa hulog ang presidente nyo. Okay? Nakakahiya kayo. Kayong mga namumuno dyan, nakakahiya kayo. Mga wala kayong prinsipyo at dangal at dignidad. Shame on you people.